Kumusta mga kapuso? Muli, ako po si Liala at welcome sa Soul Tales. May mga sugat na hindi nakikita ng mata, pero ramdam ng bawat tibok ng puso. Halina't pakinggan natin ang isang kwentong magpapaalala sa atin ng tunay na halaga ng isang ina. Sabi nila, ang pinakamasakit na pag-iisa ay hindi ang kawalan ng tao sa paligid, kundi ang mapaligiran ng mga taong ipinaparamdam sa'yo na mag-isa ka. Paano kung ang mismong mga anak na inalayan mo ng buhay ang siyang magtutulak sa'yo sa pinakamadilim na sulok ng tahanang iyong itinayo? Kumakalansing ang tunog ng metal na plato nang iitsa ito sa malamig na sementadong sahig. Oh, yan na ang pagkain mo. Ang boses ni Eileen ay walang emosyon, parang nag-aabot lang ng basura. Bilisan mo dyan. Mamaya, darating ang mga bisita ko. Ayokong may maririnig akong kahit anong ingay mula rito. Hindi lumingon si Lucia. Narinig na lamang niya ang pag-uga ng bakal na pinto at ang sunod-sunod na pag-click ng mga kandado. Muli, mag-isa na naman siya sa dilim at lamig ng dating bodega sa likod ng garahe. Ang tanging liwanag niya ay mula sa isang maliit na bumbilyang nakasabit sa itaas. At ang tanging kasama niya ay ang amoy ng alikabok at mga lumang gamit. Nanginginig ang mga kamay niyang sinapo ang plato. Kanin na may konting sabaw at ilang piraso ng buto-buto. Ito ang natira mula sa hapunan ng pamilya kagabi. Ang mga kamay na dating naghahain ng masasarap na pagkain sa isang mahabang mesa, ngayoy namumulot ng tira-tira sa sahig. Pinigilan ni Lucia ang paghikbi. Ayaw niyang gumawa ng ingay. Ayaw niyang magbigay pa ng dahilan para magalit si Eileen. Dahan-dahan niyang isinubo ang malamig na kanin. Pilit na nilulunok ang pagkain kasabay ng sarili niyang mga luha. Ang bawat butil ay parang buhangin sa lalamunan niya, isang paalala ng kanyang kalagayan. Mula sa maliit na baul, sa tabi ng kanyang manipis na kutsyon, kinuha niya ang isang kupas na litrato. Larawan niya kasama ang yumaong asawa at ang panganay na anak na si Rael, kuha noong huling Pasko. Bago ito umalis patungong Amerika, hinaplos niya ang mukha ni Rael sa litrato gamit ang likod ng kanyang daliri. Ang anak niyang palaging nagsasabing, "Nay, pagbutihan ko po para sa inyo. Darating ang araw, hindi niyo na po kailangang magtrabaho." Isang huwad ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi nga siya nagtatrabaho, pero hindi ito ang buhay na ipinangako sa kanya. "Pasensya na, mahal," bulong niya sa larawan ng asawa. "Hindi ko na alam." Sa kabilang panig ng mundo, sa isang malamig na boardroom sa New York, walang emosyong tinitigan ni Rael ang mga numero sa screen. The projection for the next quarter is an estimated $2 billion in net profit. Sabi ng isang kasamahan. Tumango lang si Rael, pero ang isip niya ay nasa malayo. Kanina pa siyang hindi mapakali. Ang huling tawag niya kay nanay, gaya ng mga nakaraang tawag, ay mabilis at pilit. Laging may sumasagot na iba. Laging si Eileen na nagsasabing nagpapahinga po si nanay o masama po ang pakiramdam. At kapag nakausap naman niya ang ina, ang mga sagot nito ay laging tipid. "Okay lang ako, anak. Huwag mo akong alalahanin." Pero ramdam niya. Ramdam ng isang anak na may mali. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula sa isang hindi rehistradong numero. Binuksan niya ito, inaasahang isa lamang itong spam. Ngunit iisang salita lang ang nakasulat. Isang salita na nagpatigil sa kanyang paghinga at nagpakulo ng dugo sa kanyang mga ugat. Siyong. Nabitiwan niya ang hawak na baso ng tubig. Nagkalat ang mga bubog sa sahig, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang mga mata niya ay nakapako sa salitang iyon. Silong, bodega, garahe. Ang mga bulong ng pag-aalala sa kanyang isipan sa loob ng maraming buwan ay biglang naging isang malakas na sigaw. Tumayo siya ng bigla, na ikinagulat ng lahat ng nasa silid. "Rael, is everything okay?"
Tanong ng kanyang boss. Hindi siya sumagot. Dire-diretso siyang lumabas ng boardroom at nilapitan ang kanyang sekretarya. Ang kaninang kalmadong mukha ay napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Cancel everything! Mariin niyang utos. Book me the next flight to Manila. Now. Sa bintana ng eroplano, habang tinatawid ang karagatan, walang ibang nakikita si Rael kundi ang madilim na kalangitan. Walang galit sa kanyang mukha. Tanging isang nanlalamig na katahimikan. Isang katahimikan na mas mapanganib kaysa sa anumang sigaw. Pauwi na siya at pananagutin niya kung sino man ang dapat managot. 2 beses tumunog ang doorbell bago ito binuksan. Napatigil si Eileen sa kalagitnaan ng pagpupunas ng mamahaling plorera. Kumunot ang noo niya. Wala siyang inaasahang bisita. Inis siyang naglakad papunta sa pinto. Pagbukas niya, ang inis sa kanyang mukha ay biglang natunaw. Napalitan ng pagkagulat na hindi maitago. At sinundan ng isang pilit na ngiti. Kuya Rael. Sa likod niya, si Marco na nanonood ng TV sa sofa ay napalingon. Ang hawak niyang remote ay nalaglag sa sahig. Namutla siya na parang nakakita ng multo. Surprise! Sabi ni Rael. Ang ngiti niya ay malapad, ngunit hindi umaabot sa kanyang mga mata. Sa magkabilang kamay niya ay may bitbit siyang mga paper bag na puno ng pasalubong. Kuya, anong ginagawa mo rito? Nauutal na tanong ni Marco habang pinipilit na tumayo. Bakit hindi ba pwedeng umuwi sa sarili kong bahay? Pabirong sagot ni Rael, ngunit may diin sa mga salitang sarili kong bahay. Pumasok siya at inilapag ang mga dala-dala sa sahig. Biglaan kasing nagkaroon ng business trip dito sa Asia. Sabi ko, dadaan muna ako. Mas practical kaysa mag-hotel. Oo naman kuya, welcome back. Mabilis na sabi ni Eileen na ngayon ay nakabawi na sa pagkagulat. Niyakap niya si Rael ng mahigpit. Namiss ka namin. Bakit hindi ka man lang nagsabi? Gusto ko kayong sorpresahin, sagot ni Rael habang tinatapik ang likod ni Eileen. Lumapit siya kay Marco. Niyakap niya ang nakababatang kapatid. Doon, naramdaman niya ito. Isang bahagyang panginginig na dumaloy sa katawan ni Marco. Hindi ito panginginig sa pananabik o tuwa. Ito ay panginginig sa takot. Humiwalay si Rael at tinitigan ng kapatid. Kumusta ka na, bunso? O okay lang kuya. Pagod lang sa trabaho. Sagot ni Marco. Umiiwas ng tingin. Itinuon ni Rael ang kanyang pansin sa kabuuan ng bahay. Malinis. Makintab ang sahig. May mga bagong muebles. Ang lahat ay mukhang perpekto. Isang larawan ng masaganang pamumuhay. Ngunit para kay Rael, ang katahimikan ng bahay ay nakakabingi. May kulang. Nasaan si nanay? Tanong niya. Ang boses ay kalmado pa rin. Gusto ko siyang yakapin. Nagkatinginan si Eileen at Marco. Si Eileen ang unang sumagot. Hinawakan pa niya ang braso ni Rael sa isang paraan na para bang nagpapakita ng pag-aalala. Naku kuya, nagpapahinga si nanay sa kwarto niya. Medyo makakalimutin na rin kasi, alam mo na, dahil sa edad, minsan, mas gusto na lang niyang mapag-isa. Ayaw na niyang masyadong naiistorbo. Tumango si Rael. Dahan-dahan. Ganoon ba? Sige, mamaya ko na lang siya pupuntahan. Magpapahinga na rin muna ako sa dati kong kwarto. Sige kuya, ipaghahanda kita ng merienda. Sabi ni Eileen, ang nangiti ay hindi pa rin nawawala. Habang paakyat si Rael sa hagdanan, ramdam niya ang mga mata nilang nakatutok sa likod niya. Hindi niya kailangang lumingon para malaman na ang mga ngiti nila ay naglaho na. Kinagabihan, hindi makatulog si Rael. Nakahiga siya sa kama, nakikiramdam sa bawat tunog ng bahay. Ang ugong ng aircon, ang tunog ng orasan sa dingding, ang paminsan-minsang pagdaan ng sasakyan sa labas. Ngunit may hinihintay siyang ibang tunog. At pagkatapos ng ilang oras, narinig niya ito. Isang mahinang pag-ubo. Halos pabulong, pero sapat na para marinig sa katahimikan ng gabi.
At hindi ito nanggagaling sa mga kwarto sa itaas. Nanggagaling ito sa direksyon ng likod bahay, sa direksyon ng garahe. Dahan-dahan siyang bumangon, walang nililikhang ingay. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanyang silid at lumabas sa madilim na pasilyo. Hahakbang na sana siya pababa ng hagdan ng, "Kuya!" Napatigil siya. Sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Eileen, nakasandal sa pader. Nakasuot ito ng sedang roba at may hawak na baso ng tubig. Ang matamis niyang nangiti kanina ay wala na. Napalitan ng isang mapanuring tingin. "May kailangan ka?" Tanong nito. Ang boses ay malambing, ngunit may bahid ng yelo. Hindi ka makatulog. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa dilim. Isang titig na puno ng mga tanong na hindi masabi at mga sagot na pilit itinatago. Ang laro ay nagsimula na. "House lang ako." Mabilis na sagot ni Rael. Pinipilit na maging kaswal ang kanyang boses. "Kukuha lang sana ako ng tubig." Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Eileen. "Naku kuya, dapat sinabi mo. Hayaan mo't ikukuha kita." Hindi na siya hinintay ni Eileen na sumagot. Mabilis itong bumaba at ilang sandali pa'y umakyat na may dalang isang baso ng malamig na tubig. Iniabot niya ito kay Rael. Ang mga mata ay hindi bumibitaw sa kanya, na para bang sinusuri ang bawat galaw niya. "Salamat," sabi ni Rael, at ininom ang tubig. Alam niyang binabantayan siya. Alam niyang ang bawat kilos niya ay sinusukat. Kailangan niyang mag-ingat. Kinabukasan, maaga siyang bumaba para mag-almusal. Naabutan niya si Eileen na nag-aayos ng mga bulaklak sa mesa. "Good morning, kuya. Ang aga mo yata?" "Maaga talaga akong nagigising," sagot ni Rael. "Eileen, lalabas muna ako saglit ha. May bibilhin lang akong mga personal na gamit. At saka, gusto ko lang maglakad-lakad. Tingnan kung ano na ang pinagbago ng lugar." Nakita niya ang pag-aatubili sa mukha ni Eileen. Ganun ba? Sabihin mo na lang sa akin kung ano ang kailangan mo, kuya. Ako na ang magpapabili. Magpahinga ka na lang." "Huwag na. Gusto ko talagang lumabas." Pilit ni Rael. Ngumiti siya. "Namiss ko ang Pilipinas. Sige na." Wala nang nagawa si Eileen kundi pumayag. "Sige kuya, mag-ingat ka." Ngunit habang papalabas si Rael ng pinto, naramdaman niya ang titig nito sa kanyang likuran. Isang titig na puno ng hinala. Hindi siya nagpunta sa mall o sa convenience store. Dumiretso siya sa palengke, sa lugar na alam niyang siguradong naroroon ang taong kailangan niyang makausap. Ang ingay ng mga tindera, ang amoy ng sariwang isda at gulay, ang siksikan ng mga tao. Ito ang perpektong lugar para sa isang lihim na pag-uusap. Sa isang sulok, malapit sa tindahan ng mga tuyong isda, nakita niya si Aling Nida, ang matagal na nilang kasambahay. Namimili ito ng gulay at sa mukha nito ay bakasang pag-aalala. Dahan-dahan siyang lumapit. "Aling Nida." Halos mapatalon sa gulat si Aling Nida. Nang makita siya nito, lalo itong namutla. Mabilis itong lumingon sa paligid, nanginginig. "Sir Rael, anong ginagawa niyo rito?" Pabulong niyang tanong. Ang mga mata ay malikot. "Baka may makakita sa atin. Ako ang nagpadala ng mensahe." Mahinang sabi ni Rael. "Salamat, pero kailangan kong malaman ang lahat." Nanginginig ang mga labi ni Aling Nida habang nagsasalita. "Sir, wala na po sa dating kwarto si Nanay Lucia. Inilipat po nila sa bodega. Sa silong, ginawa nilang kulungan." Isang matalim na kirot ang tumagos sa puso ni Rael, pero pinanatili niyang kalmado ang kanyang mukha. "Bakit?" "Hindi ko po alam lahat, sir. Pero may naririnig ako. May pinapapirmahan si Ma'am Eileen kay nanay. Isang papel na magbibigay sa kanila ng karapatan sa lahat. Sabi nila, guardianship daw para maalagaan si nanay, pero hindi na natapos ni Aling Nida ang sasabihin. Pero para makuha nila ang lahat,
Dugtong ni Rael, ang boses ay nanlalamig. Tumango si Aling Nida at may mga luha ng namumuo sa kanyang mga mata. Bigla niyang hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Rael. Utang na loob, sir. Nanginginig niyang sabi. Iligtas niyo si nanay para ko na siyang tunay na ina. Mula sa kanyang bulsa, may dinukot siyang isang maliit na bagay at mabilis na isinilid sa palad ni Rael. Isang luma at kinakalawang na susi. Susi po yan ng silong. Kinuha ko po ang duplicate bago nila itinago ang lahat. Tinanggap ni Rael ang susi. Ang malamig na bakal ay parang apoy sa kanyang palad. Hapon na nang umalis ng bahay sina Eileen at Marco. May dinner meeting kami, kuya. Paalam ni Eileen. Baka gabihin kami. Mag-order ka na lang ng pagkain mo, ha? Tumangulang si Rael. Hinintay niya ang tunog ng kanilang sasakyan na papalayo. Nang sigurado na siyang wala na sila, bumaba siya. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong. Nasa kamay niya ang susi. Nang marating niya ang pinto ng bodega sa likod ng garahe, napatigil siya. Huminga siya ng malalim. Inisip niya ang lahat ng masasayang alaala sa bahay na ito. Ngayon, ang bahay na yon ay may isang madilim na sikreto. Ipinasok niya ang susi sa kalawangin na kandado. Dahan-dahan niya itong pinihihit. Isang malakas na click ang umalingaw-ngaw sa katahimikan. Itinulak niya ang mabigat na pinto. Isang amoy ng luma at alikabok ang sumalubong sa kanya. Madilim sa loob. At sa gitna ng kadilimang iyon, sa ibabaw ng isang manipis na kutsyon na nakalatag sa semento, nakaupo ang isang figura, payat, nakayuko. Ang buhok ay maputi na at magulo. Nakasuot ng luma at maninipis na damit. Sa tabi niya ay ang lumang tumba-tumba ng kanilang ama. Napatakip si Rael sa kanyang bibig para pigilan ang isang sigaw ng sakit at galit. Dahan-dahang itinaas ng babae ang kanyang ulo. Ang mga mata nito ay walang buhay, walang kislap. Tumingin ito sa kanya, ngunit parang hindi siya nakikita. Ang kanyang ina, ang kanyang minamahal na nanay, nasa impyerno siya. At si Rael ay nakatayo sa may pintuan. Nakatayo lang si Rael sa may pintuan, parang isang estatuang hindi makagalaw. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang imahe ng kanyang ina, payat, marumi, at parang isang ibong nabalian ng pakpak, ay isang punyal na bumaon ng diretso sa kanyang puso. Nanay. Ang salita ay namuo lamang sa kanyang lalamunan. Walang tunog na lumabas. Dahan-dahang tumingin si Lucia sa kanya. Sa una, ang mga mata nito ay blangko, puno ng takot na para bang isa siyang estrangherong papasok para saktan siya. Ngunit habang tinititigan siya nito, isang kislap ng pagkilala ang unti-unting nabuhay sa mga matang iyon. Rael? Ang pangalan niya ay isang bulong, mahina at nanginginig. Anak, ikaw ba yan? Sa isang iglap, nabasag ang pagkatulala ni Rael. Mabilis siyang lumapit at lumuhod sa harap ng ina. Walang salitang namutawi, niyakap niya ito ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pananabik, pagsisisi, at isang galit na hindi niya mailabas. Naramdaman niya kung gaano kapayat ang katawan nito, kung gaano karupok ang mga buto nito sa ilalim ng luma at manipis na damit. Sa una, nanigas si Lucia sa kanyang mga bisig. Ngunit nang maramdaman niya ang init ng yakap ng kanyang anak, ang pamilyar na amoy nito, gumuho ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Humagulgol siya, hindi isang malakas na iyak, kundi isang mahina at pigil na paghikbi. Ang tunog ng isang taong matagal nang gustong umiyak, ngunit walang karapatan. Nanay, patawarin mo ako, Nay. Paulit-ulit na bulong ni Rael habang hinahaplos ang magulo nitong buhok. Patawad kung ngayon lang ako. Anak ko. Ang anak ko. Iyon lang ang paulit-ulit na sinasabi ni Lucia
sa gitna ng kanyang mga hikbi. Humiwalay si Rael sa yakap at hinawakan ang mukha ng ina. Pinunasan niya ang mga luha nito gamit ang kanyang mga hinlalaki. Ngayon, sa ilalim ng liwanag ng isang bombilya, nakita niya ang lahat. Ang mga pasa sa braso nito na pilit tinatakpan, ang nangingitim na balat sa ilalim ng mga mata, ang kalungkutan na nakaukit sa bawat linya ng mukha nito. Tumayo siya, ang mga kamao ay nakakuyom. Aalis tayo dito, Nay. Ngayon din. Biglang nagbago ang mukha ni Lucia. Ang kalungkutan ay napalitan ng matinding takot. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Rael. "Huwag, anak. Huwag kang gagawa ng gulo." "Gulo? Nay, tingnan niyo ang ginagawa nila sa inyo. Hindi ito tama." Nagtaas na ng boses si Rael. "Nakakahiya, Rael. Nakakahiya sa mga kapitbahay." Umiiling na sabi ni Lucia. Ang mga luha ay muling dumaloy. Ano na lang ang sasabihin nila? Na hindi nagkakasundo ang mga anak ko? Na pinalayas ako ng sarili kong pamilya? Huwag, anak. Parang awa mo na. Hindi makapaniwala si Rael sa kanyang naririnig. Mas mahalaga pa ba ang sasabihin ng ibang tao kaysa sa kalagayan ninyo, Nay? Ang pamilya natin, ang pangalan natin, walang kwenta ang pangalan kung ganito naman ang nangyayari sa inyo. Sigaw ni Rael, puno ng pagkabigo. Paano niya lalabanan ang isang kalaban na hindi niya nakikita? Paano niya lalabanan ang hiya? Napaupo siyang muli. Talunan. Tumingin siya sa paanan ng ina. Namamaga ang mga ito. Walang sabi-sabi. Dahan-dahan niyang hinawakan ang mga paa nito at sinimulang hilutin. Ang malamig na balat ay nagsasabi ng sarili nitong kwento ng pagpapabaya. Habang marahan niyang minamasahe ang mga sakong nito, isang tahimik na pangako ang binuo niya sa kanyang isipan. Hindi ako aalis. Hindi kita iiwan dito, Nay. Kahit anong mangyari. Matapos ang ilang sandali, alam niyang kailangan na niyang bumalik sa loob bago pa man may makahalata. Tumayo siya. "Nay, babalik ako." Mahina niyang sabi. "Pangako, magtiwala ka lang sa akin." Hinalikan niya ito sa noo at naglakad palabas. Isinarang muli ang pinto ng silong. Ang bawat hakbang, pabalik sa malaki at malinis na bahay, ay parang paglalakad sa apoy. Pagpasok niya sa sala, nakita niya si Eileen. Nakatayo ito malapit sa bintana, may kausap sa telepono. Hindi siya nito napansin. Ngumiti si Eileen habang nagsasalita. "Opo, tita. Nandito na si kuya." Sabi nito sa malambing na boses. Huminto ito saglit, nakikinig. At pagkatapos, sinabi niya ang mga salitang nagpayanig sa buong mundo ni Rael. "Oo, ayon sa plano." Bumalik si Rael sa kanyang kwarto. Ang mga salitang ayon sa plano ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Hindi na ito simpleng pagmamaltrato, isa itong konspirasyon. At kung may plano sila, kailangan din niyang bumuo ng sarili niyang plano. Ang laro ay nagbago. Hindi na ito laban ng puso. Ito ay naging isang laban ng isip. Kinabukasan, ibang Rael ang humarap sa almusal. Ang bakas ng galit at pagkabigo sa kanyang mukha ay napalitan ng isang kalmado at palakaibigang buong ngiti. Kailangan niyang magpanggap. Kailangan niyang makuha ang tiwala nila para makakilos siya. "Eileen, ang sarap naman nitong almusal." Bati niya habang umuupo. "Naisip ko lang matagal na akong wala rito. Baka gusto mong tulungan kita sa mga gastusin sa bahay. Mag-aabot ako para sa budget." Nagulat si Eileen sa alok niya, ngunit mabilis itong napalitan ng isang nangiting mapagpasalamat. "Naku kuya, huwag mo nang isipin yon. Okay lang kami. Pero sige, kung mapilit ka, para hindi ka na rin mahiya." Ito na ang pagkakataon ni Rael. Pagkatapos ng almusal, habang nagkakape sila sa sala, sinimulan niya ang kanyang pag-usisa. Sa ilalim ng unan sa sofa, malapit sa kinaupuan ni Eileen, ay may isang maliit na bagay na idinikit niya kanina. Isang voice recorder
na kasing laki lang ng barya. Ang laki na rin pala ng gastusin dito sa bahay, no? Sabi ni Rael, na para bang nag-iisip ng malakas. Mula kuryente, tubig, pagkain, pati na rin ang mga gamot at check-up ni nanay. Ay oo kuya, sagot agad ni Eileen na para bang matagal na niyang hinihintay ang tanong na ito. Lalo na't kailangan ni nanay ng special na pagkain at vitamins. Pero okay lang, para kay nanay, gagawin namin ang lahat. Tumayo si Eileen at kumuha ng isang folder mula sa drawer. Inilapag niya ito sa lamesa sa harap ni Rael. Actually kuya, para maging transparent, tinatabi ko lahat ng resibo para alam mo kung saan napupunta ang pera. Binuksan ni Rael ang folder. Puno ito ng mga resibo. Resibo ng gamot, resibo mula sa grocery, resibo mula sa doktor. Ang lahat ay mukhang perpekto, masyadong perpekto. Ngunit napansin niya ang isang detalye. Lahat ng petsa sa mga resibo ay mula lang sa huling 2 buwan. Ang galing mo naman, Eileen. Napaka-organisado mo. Puri ni Rael, habang isang alon ng pagkasuklam ang dumaloy sa loob niya. Dapat lang kuya, para walang masabi ang iba. Ngumiti ito ng matamis. Mamayang hapon, habang nasa banyo si Marco, inutusan ni Eileen si Rael. Kuya, pwede mo ba akong kuhanan ng bagong tuwalya sa linen closet sa kwarto niyo ni Marco? Pakidala na rin dito sa baba. Ito na ang isa pang pagkakataon. Pumasok si Rael sa kwarto ng mag-asawa habang kinukuha ang tuwalya mula sa cabinet. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naglakbay sa paligid. Sa ilalim ng bunton ng mga mamahaling bedsheet na nakatupi sa isang sulok, may nakausling isang pamilyar na bagay. Isang lumang passbook ng BPI. Kinuha niya ito. Pagbukas niya, nanlamig ang kanyang mga kamay. Ito ang passbook ng kanilang ina. Ang perang pinag-ipunan nito sa loob ng 30 taon mula sa kanyang maliit na pananahi. Nakita niya ang sunod-sunod na withdrawal slips sa loob. Malalaking halaga. Ang natitirang balanse. Isinara niya ang passbook at ibinalik ito sa dati nitong pwesto. Dinala niya ang tuwalya pababa na parang walang nangyari. Kinagabihan, nang ang lahat ay tulog na, isinaksak niya ang maliit na recorder sa kanyang laptop at isinuot ang kanyang earphones. Pinakinggan niya ang usapan sa sala kaninang umaga. Puro pagpapanggap at kasinungalingan. Aabante na sana niya nang biglang may narinig siyang isang papasok na tawag. Boses ni Eileen. Hello? Attorney? Nanigas si Rael. Opo, attorney. Okay na ang lahat. Oo, kinausap na niya ako tungkol sa pera. Hindi siya naghihinala. Akala niya, ako ang bida. Narinig ni Rael ang isang mahinang tawa mula kay Eileen. Sige po, sa Biyernes, dito sa bahay, para pirmahan na lang ni nanay ang mga huling papeles. Salamat po, attorney. Biyernes, 2 araw mula ngayon. Tinanggal ni Rael ang earphones. Tinitigan niya ang madilim na screen ng laptop. Wala nang oras para sa pag-aalinlangan. May taning na ang kanyang mga kilos. Kailangan niyang pigilan ang araw ng Biyernes. Hindi na hinintay ni Eileen ang Biyernes. Kinabukasan, Huwebes ng hapon, habang si Rael ay nasa labas, kunwari may kausap na kliyente sa telepono, nakita niya mula sa bintana ng isang coffee shop sa tapat ang paglabas ni Eileen mula sa bahay. Ngunit hindi ito sumakay ng kotse. Dala-dala ang kanyang mamahaling handbag at isang brown envelope, naglakad ito papunta sa likod, patungo sa direksyon ng garahe. Ramdam ni Rael ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Nangyayari na. Sa loob ng madilim na silong, narinig ni Lucia ang sunod-sunod na pag-click ng kandado. Bumukas ang pinto at pumasok si Eileen, dala ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa labas. Ngumiti ito sa kanya. Isang nangiti na kasing lamig ng sementadong sahig. Nay, kumusta po kayo? Malambing niyang tanong, habang inilalapag ang brown envelope sa ibabaw ng baul. May dala po ako para sa inyo. Nanlamig ang mga kamay ni Lucia. Parang may bumara sa kanyang lalamunan.
Binuksan ni Eileen ang envelope at inilabas ang ilang piraso ng makakapal na papel na may mga makinilyadong salita. Inilatag niya ito sa harap ni Lucia, kasama ng isang mamahaling ballpen. "Nay, mga simpleng papeles lang po ito," sabi ni Eileen. "Ang boses ay parang pulot. Para po ito sa inyo. Para mas maalagaan namin kayo ni Marco. Isang pirma niyo lang po dito. At dito. At dito. At kami na po ang bahala sa lahat. Hindi niyo na po kailangang mag-isip pa." Tinitigan ni Lucia ang mga papel. Hindi niya maintindihan ang mga salitang nakasulat, ngunit alam niya kung ano ang mga ito. Ito na yon. Ang guardianship. Ang hatol. Hindi siya kumilos. Nawala ang nangiti sa mukha ni Eileen. "Nay, ayaw niyo po ba? Para naman po ito sa kapakanan ninyo." Umiling si Lucia, isang halos hindi mapansing galaw. "Hindi." "Anong hindi?" Ang boses ni Eileen ay nagsimula ng tumigas. "Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo namin para alagaan kayo, ito ang isusukli niyo? Ayaw niyo po bang mapabuti?" Huminto si Eileen at ang mga mata niya ay biglang naging parang sa isang ahas. "Gusto niyo bang malaman ni Rael na wala na kayo sa tamang pag-iisip?" Mahina niyang sabi. Bawat salita ay may lason. "Na kailangan niyo nang dalhin sa isang lugar kung saan may mga totoong mag-aalaga sa inyo? Isang home for the aged? Yun ba ang gusto niyo, Nay? Ang ihiwalay sa pamilya niyo habang buhay?" Ang bawat salita ay tumama kay Lucia na parang isang sampal. Ang itakwil. Ang itapon sa isang lugar na hindi na niya makikita ang mga anak niya. Iyon ang pinakamalaki niyang takot. Napatingin si Lucia sa ballpen na inaalok ni Eileen. Naalala niya ang unang araw na tinuruan niyang humawak ng lapis si Rael. Ang maliliit nitong kamay na ginagabayan niya para isulat ang sarili nitong pangalan. Ngayon, ang isang panulat ay gagamitin para burahin ang lahat ng karapatan niya. Para kay Rael, para hindi malaman ni Rael, para hindi siya itapon. Nanginginig ang kamay ni Lucia nang abutin niya ang ballpen. Dahan-dahan niyang inabot ang papel. Ang tibok ng kanyang puso ay napakabilis, parang gusto nang kumawala sa kanyang dibdib. Itinutok niya ang dulo ng ballpen sa papel. 1 milimetro na lang ang layo nito sa linya kung saan nakalimbag ang kanyang pangalan. Pumikit siya, handa nang idiin ang panulat. "Anong pinapapirmahan mo kay Nanay, Eileen?" Ang boses ni Rael ay hindi malakas, ngunit ito ay tumama sa loob ng maliit na silong na parang isang kulog. Malamig, matigas, puno ng awtoridad na matagal nang nawala sa bahay na yon. Napatigil ang lahat. Ang panulat sa kamay ni Lucia ay nanigas, 1 milimetro mula sa papel. Ang peking ng ngiti ni Eileen ay nag-freeze sa kanyang mukha. Mabilis siyang lumingon. Ang pagkagulat ay hindi maitago sa kanyang mga mata. "Kakuya! Ginulat mo naman ako. Nandyan ka pala." Sa isang mabilis na kilos, hinablot niya ang mga papeles at ang panulat mula sa harap ni Lucia at itinago sa kanyang likuran na para bang nagtatago ng isang laruang pambata. "Ano yan?" Ulit ni Rael. Ang mga mata niya ay nakapako kay Eileen, hindi gumagalaw. "Ito?" Tumawa si Eileen, isang tawang pilit at matinis. "Wala ito, kuya. Resibo lang ng delivery. Para sa mga bagong gamot na in-order ko para kay Nanay. Kailangan lang ng signature para sa confirmation." Hindi bumitiw ang tingin ni Rael. Dahan-dahan siyang humakbang papalapit. Ang bawat yabag ay mabigat. Resibo ng delivery? Bakit kailangan ni Nanay ang pumirma? At bakit parang napaka-importante ng resibong yan? Ang tingin niya ay lumipat sa nanginginig na kamay ng kanyang ina at pagkatapos ay sasahig kung saan nakita niya ang takip ng mamahaling panulat na nalaglag. Nalaglag din ang panulat mula sa kamay ni Lucia. Ang tunog ng pagtama nito sa semento
ay umalingaw sa nakakabinging katahimikan. Umatras si Lucia sa pader. Ang mga mata ay puno ng takot. Palingon-lingon mula kay Rael patungo kay Eileen. Ang ngiti ni Eileen ay nagsimulang maglaho. Alam niyang hindi naniniwala si Rael. Special delivery kasi, kuya. Masyadong mahalaga. Mabilis niyang palusot. Pero sige, wag na nating abalahin si nanay. Ako na lang ang kakausap sa delivery man mamaya. Mabilis niyang isinilid ang mga papel sa envelope. Tara na sa loob, Nay. Oras na para sa merienda mo. Sinubukan niyang hawakan ang braso ni Lucia para itayo ito. Ngunit humarang si Rael sa kanyang daraanan. Hindi niya ito hinawakan. Tumayo lang siya roon. Isang pader na hindi matitinag. Hayaan mo na, Eileen. Mahina niyang sabi. Ang boses ay kalmado. Ngunit may bigat ng isang utos. Ako na ang mag-aasikaso kay nanay. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, alam ni Eileen na may alam si Rael. Hindi niya alam kung gaano karami. Ngunit alam niyang tapos na ang pagpapanggap. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa labi ni Eileen. Sige kuya, kung yan ang gusto mo. Naglakad siya papalapit sa pinto. Ngunit bago siya tuluyang lumabas, lumingon siyang muli. Hindi kay Rael, kundi kay Lucia. Isang titig na maikli, ngunit puno ng babala. Isang titig na nagsasabing, mag-ingat ka sa mga sasabihin mo. Pagkatapos, lumabas na siya. Ang pinto ay muling nagsara. Ang tunog ng pag-click ng mga kandado ay mas malakas kaysa dati. Isang paalala na kahit naroon si Rael, sila ay mga bilanggo pa rin sa laro ni Eileen. Nang marinig ang huling pag-click ng kandado, ang lahat ng lakas sa katawan ni Rael ay tila nawala. Napasandal siya sa pader. Ang katahimikan sa pagitan niya at ng kanyang ina ay mas mabigat pa kaysa sa mga sigaw ni Eileen kanina. Lumuhod siyang muli. Sa harap ni Lucia, hinawakan niya ang mga kamay nito na kasing lamig ng yelo. Nay, mahina niyang simula. Okay lang po kayo? Hindi kanya sinaktan. Umiling lang si Lucia. Ang mga mata ay nakatutok sa isang bitak sa sementadong sahig. Nay, anong mga papel yon? Tanong ni Rael. Pilit na pinapakalma ang sarili. Please, sabihin niyo po sa akin ang totoo. Huwag kayong matakot sa kanya. Nandito na ako. Hindi kita pababayaan. Pangako. Isang hikbi ang kumawala mula sa lalamunan ni Lucia. Umiling-iling siya. Mas mabilis ngayon. Huwag na anak. Tama na. Hindi pwedeng tama na, Nay. Giit ni Rael. Ang boses niya ay nagsisimula ng manginig sa pagkabigo. Nakita ko po ang passbook ninyo. Nakita ko ang lahat ng withdrawal. At ngayon, ang mga papeles na yon. Nay, please, kailangan kong malaman para matulungan ko kayo. Hindi ko kayo mailalabas dito kung hindi niyo ako sasabihan ng totoo. Ang bawat salita niya ay parang hangin lang na dumaan kay Lucia. Ang tanging reaksyon nito ay ang mas malakas na pag-iling at mas mabilis na pagtulo ng mga luha. Ang babala sa mga mata ni Eileen kanina ay isang tanikalang nakagapos sa dila ng matanda. Nay, kausapin niyo ako. Pagmamakaawa ni Rael. Niyugyug niya ng bahagya ang mga balikat nito. Ako to, si Rael, ang anak niyo. Sa ginawa niyang yon, biglang nag-angat ng tingin si Lucia. Ang mga mata niya ay puno ng isang emosyong hindi inaasahan ni Rael. Hindi lang takot, kundi matinding desperasyon. Umalis ka na! Sigaw nito, isang sigaw na garalgal at basag. Sa isang iglap, tinulak niya si Rael palayo sa kanya. Mahina ang pagkatulak, ngunit para kay Rael, ito ay parang isang suntok na tumama sa kanyang dibdib. Iwanan mo na ako dito. Umalis ka na. Napatulala si Rael. Ang sarili niyang ina, ang inang sinisikap niyang iligtas, ay siya ngayong nagtataboy sa kanya. Tumayo siya, ang mga tuhod ay nanghihina. Wala nang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tinalikuran niya ang kanyang ina, na ngayon ay nakasubsob na sa lumang kutsyon, ang katawan
ay niyayanig ng tahimik na pag-iyak. Lumabas si Rael ng silong, nilak muli ang pinto, at naglakad pabalik sa bahay na parang isang kaluluwang nawawala. Dumiretso siya sa dati niyang kwarto at isinara ang pinto. Naupo siya sa gilid ng kama. Ang katahimikan ay nakakabingi. Kinuha niya ang isang picture frame mula sa bedside table. Isang lumang litrato ng kanilang pamilya, ang kanyang ama, ang kanyang ina, na masaya at malusog. Isang batang Marco na nakangiti. At siya mismo, isang teenager na payat. Ang pamilyang pinangarap niyang balikan. Isang pamilyang hindi na umiiral. Tinitigan niya ang masayang mukha ng kanyang ina sa litrato. At doon, sa pag-iisa ng kanyang silid, ang matatag na pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili ay unti-unting gumuho, walang hikbi, walang ingay. Tanging mga luhang mainit at tahimik ang nagsimulang dumaloy mula sa kanyang mga mata. Mga luha ng isang anak na bigo. Mga luha ng isang kapatid na nasasaktan. Mga luha ng isang taong umuwi para ayusin ang lahat, ngunit ngayon ay nararamdaman ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Hinawakan niya ang picture frame ng napakahigpit na para bang iyon na lamang ang natitirang piraso ng pamilyang minsan niyang binuo sa kanyang isipan. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisa. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga mata at inayos ang sarili. Pasok! Sumilip si Aling Nida, may dalang isang baso ng tubig sa isang maliit na tray. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala at awa. Sir Rael, pinapadala po ni Ma'am Eileen. Pabulong niyang sabi, kahit alam nilang dalawa na hindi iyon totoo. Inilapag ni Aling Nida ang tray sa mesa. Ngunit habang ginagawa niya iyon, ang kanyang kabilang kamay, na kanina'y nakakuyom, ay mabilis na nag-abot ng isang maliit at nakatuping piraso ng papel kay Rael. Ang mga daliri nito ay nanginginig. Isang tingin lang ang ibinigay nito sa kanya. Isang tingin na puno ng panganib at pagmamadali. Mag-ingat po kayo, sir, bulong nito. Bago mabilis na tumalikod at lumabas ng silid, isinarang muli ang pinto. Naiwan si Rael na hawak ang papel. Dahan-dahan niya itong binuksan. Galing ito sa opisina ng kanilang barangay. Sa itaas, nakasulat sa malalaking titik ang salitang patawag. Isang formal na summon para sa isang pagpupulong. Petsa, Biyernes, 2 araw mula ngayon. Lugar, Barangay Hall. Paksa, reklamo ukol sa panggugulo sa pamilya at paninirang puri. At sa ibaba, malinaw na nakalista ang mga pangalan. Nagre-reklamo. Eileen Santos Velasco. Inirereklamo. Rael Velasco. Napatitig si Rael sa papel. Napangisi siya. Isang ngisi na walang bahid ng saya. Isang ngiyinggisan ng isang taong na corner. Ngunit sa halip na sumuko, ay nagsisimula ng magplano ng kanyang kontra-atake. Hindi na naghintay si Eileen na siya ang gumawa ng hakbang. Inunahan na siya nito. Dinala nito ang laban sa isang pampublikong lugar kung saan ang pinakamalakas na sandata ay hindi ang katotohanan, kundi ang kahihiyan. Tinitigan ni Rael ang patawag mula sa barangay. Ang galit na namuo sa kanya ay biglang napalitan ng isang kakaibang kalinawan. Alam na niya ngayon ang laro ni Eileen. Gusto nitong tapusin ang laban sa harap ng maraming tao kung saan siya, ang estrangherong kadarating lang, ang magmumukhang masama, at sila, ang nag-aalagang pamilya, ang magiging biktima. Pero sa ngayon, may mas mahalaga siyang kailangang gawin. Isang bagay na hindi kayang sirain ng anumang reklamo o kasinungalingan. Gabi na. Ang buong bahay ay tahimik. Alam niyang kumain na sina Eileen at Marco sa isang mamahaling restaurant. Para sa kanyang ina, malamang ay tira-tira na naman. Dahan-dahan siyang bumaba sa kusina. Binuksan niya ang ref. Kumuha siya ng manok, luya, sayote at malunggay.
Ang mga sangkap ay simple, ngunit para sa kanya, ito ang lasa ng kanyang kabataan. Walang ingay siyang nagluto. Ang bawat hiwa ng luya, ang bawat paggisa, ang bawat paghalo sa sabaw, ay ginawa niya ng may pag-iingat at pagmamahal. Nagluto siya ng paboritong ulam ng kanyang ina, tinolang manok. Ang amoy ng sabaw na kumukulo ay pumuno sa kusina. Isang amoy ng tahanan na matagal nang nawala sa bahay na yon. Nang maluto, nagsalin siya sa isang mangkok. Kumuha siya ng kanin at isang baso ng tubig. Inilagay ang lahat sa isang tray. Gamit ang susi mula kay Aling Nida, lumabas siya at tinungo ang madilim na silong. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang kanyang ina, nakaupo sa parehong pwesto, nakatingin sa kawalan. Hindi nagsalita si Rael. Dahan-dahan niyang inilapag ang tray sa sahig. Sa harap ni Lucia, umupo siya sa tabi nito, hindi masyadong malapit para hindi ito mailang. "Nay," mahina niyang sabi. "Hapunan." Tumingin si Lucia sa pagkain. Ang mainit na singaw mula sa tinola ay tila gumising sa isang bahagi ng kanyang natutulog na diwa. Dahan-dahan, parang isang batang nag-aatubili, kinuha niya ang kutsara. Sumubo siya ng sabaw. Sa unang paghigop, pumikit siya. Isang luha ang tumulo mula sa kanyang kanang mata. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng alaala. Tahimik silang kumain. Walang salitang namagitan sa kanila. Ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng kutsara sa mangkok at ang mahinang pag-ubo ni Lucia. Ngunit sa katahimikang yon, mas marami silang naipabatid sa isa't isa kaysa sa anumang salita. Ang bawat subo ng mainit na sabaw ay isang paghingi ng tawad ni Rael. Ang bawat butil ng kanin na isinubo ni Lucia ay isang pagtanggap. Nang maubos ni Lucia ang pagkain, ang unang disenteng pagkain niya sa loob ng maraming buwan, tumingin siya kay Rael. Isang mahinang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang unang nangiti na nakita ni Rael mula nang umuwiwi siya. "Parang luto ng tatay mo," sabi niya. Ang boses ay mahina pa rin, ngunit may laman na. Tumango si Rael, ngumiti pabalik. Sa sandaling iyon, ang pader sa pagitan nila, kahit hindi pa tuluyang gumuho, ay nagkaroon na ng siwang. Tumayo na si Rael para kunin ang tray. Alam niyang oras na para umalis. Bago siya tuluyang makalabas ng pinto, huminto siya at lumingon. "Nay," sabi niya, ang boses ay puno ng determinasyon. "Sa Biyernes, anuman ang mangyari sa barangay, magtiwala ka lang sa akin." Humakbang siya palapit at dahan-dahang yumuko. Idinikit niya ang kanyang labi sa tainga ng ina. Oras na para umuwi. Isang pangako, isang panunumpa. At sa pagkakataong ito, nakita niya ang isang bahagyang pagtango mula sa kanyang ina. Isang pagtangong nagbigay sa kanya ng lahat ng lakas na kailangan niya para sa huling laban. Buong araw ng Huwebes, ikinulong ni Rael ang sarili sa kanyang kwarto. Para kina Eileen at Marco, siya ay nagmumukmok, isang taong talunan na naghahanda para sa kanyang pagkatalo sa barangay kinabukasan. Ngunit sa loob ng silid, ang katotohanan ay kabaligtaran. Hindi siya nag-iisa. Sa kanyang laptop, kausap niya sa isang video call si Attorney David, isang matalik na kaibigan at isa sa pinakamagagaling na abogado sa bansa. So, in essence, Eileen is using the barangay justice system as a preemptive strike, sabi ni David, habang pinag-aaralan ang kopya ng patawag na ipinadala ni Rael. "She's painting you as the aggressor. Classic narcissistic move. By the time you get to accuse her, you're already on the defensive." "So ano ang laban ko?" tanong ni Rael. "Ang tanging ebidensya ko ay ang salita ko laban sa salita niya, at ang salita ni nanay na ayaw magsalita." "Hindi mo kailangan ang salita niya," sagot ni David. "Kailangan mo ang kwento niya." Nag-share screen si David at ipinakita ang ilang probisyon ng batas, kabilang ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act.
na sumasaklaw din sa psychological at economic abuse. Hindi natin kailangang manalo sa Barangay Rael, paliwanag ni David. Ang kailangan nating gawin ay ilatag ang lahat ng baraha sa mesa. Gawin nating entablado ang barangay hall para sa mas malaking kaso, ngunit kailangan itong gawin ng may pag-iingat. Magdamag na nagtrabaho si Rael, hindi sa mga legal na dokumento, kundi sa mga alaala. Binuksan niya ang mga lumang folder sa kanyang hard drive, mga litrato at maiikling video clips na naipon niya sa loob ng maraming taon. Nariyan ang video ng mga ika-60 na kaarawan ni Nanay bago pa man dumating si Eileen sa buhay nila. Si Nanay Lucia ay masaya, malusog, kumakanta sa video ko. Dioke kasama ang mga kaibigan. Nariyan ang litrato nilang dalawa ni Marco nung mga bata pa sila. Magkaakbay, nakangiti ng malapad, walang bahid ng inggit o kasakiman. Ang mga mata ni Marco noon ay puno ng paghanga para sa kanyang kuya. Tinitigan ito ni Rael ng matagal. Isang pamilyar na kirot ang kanyang naramdaman. Pagkatapos, kinuha niya ang audio file mula sa voice recorder. Pinutol niya ang mahahabang katahimikan at pinagsama-sama ang mga mahahalagang bahagi. Ang boses ni Eileen na nagpapanggap na mabait, ang pag-uusap nito sa abogado, ang mga kasinungalingan nito tungkol sa mga resibo. Pinagsama niya ang lahat sa isang simpleng presentasyon, isang timeline, isang kwento, ang noon at ang ngayon. Hindi niya nilagyan ng anumang salaysay o akusasyon. Hinayaan niyang ang mga imahe at tunog ang magsalita para sa kanilang sarili. Gabi na nang matapos siya, napatitig siya sa kanyang obra. Hindi ito perpekto, hindi ito makintab, ngunit ito ay makatotohanan. At minsan, iyon lang ang kailangan. Isang mahinang katok sa pinto ang pumukaw sa kanya. Pasok! Bumukas ang pinto at pumasok si Eileen. May dalang isang tasa ng tsa sa isang maliit na tray. Ang kanyang ngiti ay mas matamis kaysa dati, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlalamig. Kuya, dinalhan kita ng chamomile tea, sabi niya sa malambing na boses. Pampakalma, para makatulog ka ng mahimbing. Inilapag niya ang tasa sa mesa malapit sa laptop ni Rael. Salamat, simpleng sagot ni Rael. Hindi inaalis ang tingin sa screen. Kinakabahan ka ba para bukas? Tanong ni Eileen. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Tumingin si Rael sa kanya, direkta sa mga mata. Bakit naman ako kakabahan? Pamilya lang naman ang mag-uusap, hindi ba? Isang kakaibang kislap ang dumaan sa mga mata ni Eileen. Isang pagkilala na ang lalaking kaharap niya ay hindi na ang parehong Rael na umuwi ilang araw lang ang nakalipas. Ngumiti siya, isang ngiting tila nagsasabing, "We'll see." Sige kuya, good night. Tumalikod na ito at lumabas. Naiwan si Rael kasama ang tasa ng tsaa. Hindi niya ito ininom. Tinitigan niya lang ito. Alam niyang ang tsaa ay hindi para pakalmahin siya. Isa itong mensahe, isang pagdedeklara ng digmaan. At para sa digmaang iyon, handang-handa na siya. Ang barangay hall ay maliit at masikip. Ang tunog ng luma at maingay na electric fan ay halos hindi marinig dahil sa bulungan ng mga kapitbahay na pumaroon para makiusyoso. Sa gitna ng lahat, sa isang mahabang mesa, nakaupo ang kapitan, isang lalaking nasa edad 50 na may seryosong mukha. Sa isang panig ay si Rael, tahimik at kalmado. Sa tabi niya ay si Aling Nida, na nakiusap na sumama bilang saksi. Sa kabilang panig ay si Eileen at Marco. At sa gitna, sa isang silyang tila napakalaki para sa kanya, nakaupo si Lucia, nakayuko, parang isang akusadong naghihintay ng kanyang sentensya. Sige Ma'am Eileen, maaari na kayong magsimula, sabi ng kapitan. Iyon na ang hudyat na hinihintay ni Eileen. Biglang namula ang kanyang mga mata at nagsimulang mamasa. Kinuha niya ang isang panyo mula sa kanyang handbag. Kapitan, mga kapitbahay. Nagsimula siyang magsalita. Ang boses ay basag at nanginginig.
Nandito po ako ngayon hindi para magsimula ng gulo. Nandito po ako para humingi ng tulong, para iligtas ang pamilya ko. Ang mga bulungan ay humina. Matagal na pong panahon kaming namumuhay ng tahimik, patuloy ni Eileen, habang umaarte na pinupunasan ang mga pekeng luha. Inaalagaan po namin ng buong puso ang aking biyenan, si Nanay Lucia. Ngunit mula nang dumating ang aking bayaw na si Rael mula sa Amerika, tumingin siya kay Rael. Ang mga mata ay puno ng akusasyon. Nagsimula na po ang gulo. Bigla na lang siyang sumulpot, pinakikialaman ng lahat, at ngayon, sinusubukan niyang ilayo at lasunin ang isip ng aming ina laban sa amin, ang mismong mga taong nag-aruga sa kanya sa loob ng maraming taon. Isang kolektibong gasp ang narinig mula sa mga tsismosa. Ang gusto lang po namin ay kapayapaan, humagulgol si Eileen. Ngunit pilit niya kaming ginugulo. Isang kahihiyan po ito sa aming pamilya. Natapos ang kanyang talumpati. Ang lahat ng mata ay napunta ngayon kay Rael. Ginoong Rael Velasco, ano po ang masasabi ninyo sa mga paratang na ito? Tanong ng kapitan. Tumayo si Rael. Hindi siya tumingin kay Eileen. Tumingin siya sa kapitan. Pagkatapos ay sa mga taong naroroon. Hindi po ako magsasalita, Kap. Mahinahon niyang sabi. Kung pwede po sana, may gusto lang akong ipakita. Isang alaala ng pamilya. Kumunot ang noo ng kapitan, ngunit pumayag din ito. Inilabas ni Rael ang kanyang laptop at isang maliit na projector. Mabilis niya itong isinaksak at itinutok sa blangkong pader. Ang unang lumabas sa screen ay isang masayang litrato. Si Lucia, si Rael, at isang batang Marco kuha sa isang beach. Sumunod ang isang video, ika-60 na kaarawan ni Lucia. Ang saya niya, malakas, tumatawa habang kumakanta. Sumunod pa ang mga litrato ng Pasko, mga bagong taon. Habang pinapanood ang mga masasayang alaala, si Lucia, na kanina'y nakayuko, ay dahan-dahang nag-angat ng tingin. Isang maliit, malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, habang pinapanood ang sarili niyang larawan ng kaligayahan. Ang mga luha ay nagsimulang tumulo sa kanyang mga pisngi, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot. Biglang huminto ang musika, huminto ang mga litrato, ang screen ay naging itim. At pagkatapos, isang boses ang pumuno sa silid. Isang boses na matinis, galit, at puno ng paghamak. Boses ni Eileen. Wala kang silbi. Palamunin ka na lang dito. Ano, hindi mo pa ba pipirmahan to? Isang malakas na tunog ng isang bagay na bumagsak at nabasag ang sumunod. Sa isang iglap, ang lahat ng bulungan sa barangay hall ay tumigil. Ang maingay na electric fan ay tila biglang humina. Ang lahat ng hininga ay tila napigil. Lahat ng mga mata ay napako kay Eileen. Ang kulay sa kanyang muka ay biglang nawala. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka sa pagkabigla. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at hindi makapaniwala. Ang bitag na inihanda niya para kay Rael ay siya mismo ang nahulog dito. Ang katahimikan sa loob ng barangay hall ay nakakabingi. Walang gumagalaw, walang nagsasalita. Tanging ang nanginginig na paghinga ni Eileen ang maririnig sa buong silid. Biglang nagpatuloy ang video ni Rael. Pagkatapos ng audio clip, isang video naman ang lumabas. Galing ito sa cellphone, medyo magalaw, kuha mula sa isang siwang. Ngunit malinaw na malinaw ang imahe. Ang madilim at maruming silong. Ang manipis na kutsyon sa sahig. Ang isang platong may tira-tirang pagkain. At sa gitna ng lahat, si Lucia, nakaupo, nakayuko, ang imahe ng isang taong pinagkaitan ng dignidad. Isang kolektibong buntong hininga, ng awa at galit ang kumalat sa mga tao. Ang mga bulungan ay bumalik. Ngunit ngayon, hindi na ito tsismis. Ito ay paghuhusga. Ang mga tingin na kanina'y puno ng awa para kay Eileen ay napalitan ng tingin ng matinding pagkasuklam. Ano yan? Edited yan. Gawa-gawa lang niya yan. Sigaw ni Eileen. Napatayo. Ang boses ay pumipiyok. Kapitan, sinisiraan niya kami. Ngunit wala nang naniniwala sa kanya.
Umupo ka, Ma'am Eileen. Malakas na utos ng kapitan. Ang mukha ay galit na galit, tumingin siya kay Marco. At ikaw, Ginoo, alam mo ba ito? Pumayag ka sa ginagawa ng asawa mo sa sarili mong ina? Si Marco ay parang natuklaw ng ahas. Nanginginig siya, namumutla, at hindi makatingin kanino man. Bigla siyang napaluhod sa sahig. Ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Patawad. Patawad po. Iyon lang ang paulit-ulit niyang sinasabi sa gitna ng kanyang mga hikbi. Ang pag-amin na iyon ay ang huling pako sa kabaong ni Eileen. Nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Umikot ang kanyang paningin. Ang mga nanunumbat na tingin ng mga kapitbahay ay parang mga kutsilyong tumutusok sa kanya. Ang buong mundo niya, ang mundo ng kasinungalingan at pagpapanggap na maingat niyang itinayo, ay gumuho sa isang iglap. Sa gitna ng kaguluhan, isang figura ang dahan-dahang tumayo. Si Lucia. Ang lahat ay napatingin sa kanya. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig, ngunit pinilit niyang tumayo ng tuwid. Sa tulong ni Aling Nida, na ngayon ay umiiyak na rin sa tabi niya, humakbang siya paharap. Hindi siya tumingin kay Eileen o kay Marco. Tumingin siya sa kapitan. At pagkatapos, sa mga taong naroroon. Ang kanyang bibig ay bumuka. Sa una, walang boses na lumabas. Ngunit huminga siya ng malalim. At nang magsalita siya, ang kanyang boses, bagamat mahina at garalgal, ay malinaw at matatag. Totoo. Isang salita lang. Ngunit sa salitang iyon, nakapaloob ang lahat ng kanyang sakit, lahat ng kanyang pagtitiis, lahat ng kanyang mga luhang hindi nakita. Totoo. Ang lahat. Iyon na ang huling hatol. Walang sino mang nagduda, walang sino mang nagtanong. Hindi na hinintay ni Rael ang sasabihin ng kapitan. Lumapit siya sa kanyang ina. Hinubad niya ang kanyang jacket at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Lucia na para bang pinoprotektahan ito mula sa malamig na tingin ng mundo. Hinawakan niya ang kamay nito. Wala na po kaming ibang sasabihin, kapitan. Sabi ni Rael. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Uuwi na kami. Dahan-dahan niyang inalalayan ang kanyang ina palabas ng barangay hall. Nagbigay daan ang mga tao. Ang kanilang mga tingin ay puno na ngayon ng respeto at awa para sa matanda. Naglakad sila palayo, papalabas sa liwanag ng araw. Sa likuran nila, naiwan ang kaguluhan, naiwan ang isang babaeng sumisigaw at nagwawala. Naiwan ang isang lalaking nakaluhod at umiiyak. Naiwan ang isang pamilyang tuluyan ng wasak. Ang sikat ng araw ay sumasalubong sa mukha ni Lucia. Hindi ito ang sikat ng araw na sumisilip sa siwang ng bubong ng garahe. Ito ay ang sikat ng araw na dumadaan sa malawak na bintana. Sinasabayan ng amoy ng sariwang hangin mula sa dagat. Nakahiga siya sa isang malambot na kama. Sa loob ng maraming buwan, ang sementadong sahig ang naging kutsyon niya. Ang amoy ng alikabok at dampness ang kanyang halimuyak. Ngayon, ang malinis na kumot at ang amoy ng dagat ay parang isang panaginip na ayaw niyang matapos. Binuksan niya ang kanyang mga mata. Sa tabi niya, nakaupo sa isang silya, ay si Rael. Mahimbing itong natutulog, nakasandal ang ulo sa pader. Ang kamay niya ay mahigpit na hawak nito. Nang makita ang mukha ng anak, isang mainit na alon ng pagmamahal at pasasalamat ang dumaloy sa kanyang puso. Ang kanyang Rael, ang anak niyang hindi siya pinabayaan. Dahan-dahan niyang hinaplos ang ulo ni Rael. Nagising si Rael. Ngumiti siya nang makita ang ina. Magandang umaga, Nay. Mahina niyang bati. Kumusta ang tulog niyo? Ang sarap, anak. Matagal na akong hindi nakatulog ng ganito. Sagot ni Lucia. Ang boses ay mahina pa rin, ngunit may kaligayahan na. Inalalaya ni Rael ang kanyang ina para umupo. Dinala niya ang almusal sa gilid ng kama, lugaw na may itlog at sariwang juice. Kumain si Lucia ng may gana. Habang pinapanood lang siya ni Rael, ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Nasaan po tayo, anak? Tanong ni Lucia.
Isang unit po ito, Nay. Malapit sa dagat. Sagot ni Rael. Dito na po tayo titira. Hindi na po tayo babalik doon. Pero ang bahay natin, mas mahalaga po kayo, Nay, kaysa sa anumang bahay. Sagot ni Rael, hawak ang kamay ng ina. Sa ngayon, dito muna tayo. Magpagaling po kayo. Pagkatapos, kung saan niyo po gustong manirahan, doon tayo. Basta magkasama tayo. Kinagabihan, habang pinapanood nila ang paglubog ng araw mula sa balkonahe, biglang nagring ang telepono ni Rael. Isang pamilyar na pangalan ang lumabas sa screen. Aling Nida. Sir Rael, narinig niyo na po ba ang balita? Bulong ni Aling Nida. Ang boses ay puno ng pananabik. Si Ma'am Eileen at Sir Marco, umalis na po. Kagabi. Madaling araw, kasi po grabe ang chismis dito sa barangay. Walang makatingin sa kanila. Ayon sa mga kapitbahay, namumutla daw sila ni hindi nakapagpaalam. Hindi nagsalita si Rael, ni hindi siya nagulat. Iyon ang presyo ng hiya. Hindi ito ang hustisya ng korte, kundi ang hustisya ng komunidad. Ang pinakamasakit na parusa para sa isang pamilyang Pilipino. Ang bahay po nila, ibinenta na. Ang bilis. Patuloy ni Aling Nida. Hindi na po sila nakita pagkatapos. Salamat, Aling Nida. Sagot ni Rael. Salamat sa lahat. Pagkatapos ng tawag, tumingin siya sa kanyang ina. Nakangiti ito, nakatingin sa dagat. Isang ngiti na tunay at payapa. Sa loob ng maraming buwan, ang mukha ng kanyang ina ay puno ng lungkot at takot. Ngayon, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng kapayapaan na matagal niyang ipinagdamot. Para kay Rael, ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang pagbagsak ng kanyang mga kaaway. Ito ay ang pagbabalik ng liwanag sa mga mata ng kanyang ina. Ito ay ang simula ng isang bagong umaga. 6 na buwan ang lumipas mula ng gabing umalis sina Lucia at Rael sa barangay hall. Ang mga sugat ay hindi pa tuluyang naghihilom, ngunit may bago ng pag-asa na sumisikat sa bawat umaga. Si Lucia ay hindi na nakatira sa silong. Nakatira na siya ngayon sa isang mas maliit ngunit masaya at maaliwalas na bahay na binili ni Rael sa tabing dagat. Hindi na siya pumayat. Hindi na rin malungkot ang kanyang mga mata. Araw-araw, nakaupo siya sa kanyang bagong tumba-tumba sa balkonahe, umiinom ng kape habang pinapanood ang pagsikat ng araw sa dagat. Naging aktibo siya sa isang senior citizens club sa komunidad kung saan nakahanap siya ng mga bagong kaibigan at libangan tulad ng paghahardin. Si Rael naman ay nagdesisyon na manatili sa Pilipinas. Ibinenta niya ang kanyang ari-arian sa Amerika at inilipat ang kanyang negosyo dito. Hindi na niya hinayaan ang pera na maging kapalit ng kanyang presensya. Ngayon, araw-araw niyang nakakasama ang kanyang ina. Nagkukwentuhan, kumakain, at naglalakad sa tabing dagat. Hindi na nila nabalitaan pa sina Eileen at Marco. Tila naglaho ang mga ito ng parang bula. Ngunit minsan, may dumarating na sulat mula kay Marco. Isinulat niya ang kanyang mga sulat mula sa iba't ibang probinsya. Nagkukwento tungkol sa kanyang pagtatrabaho sa iba't ibang construction sites. Laging pare-pareho ang kanyang mensahe. Patawad, Nay. Patawad, Kuya. Binabasa ni Lucia ang mga sulat. Walang galit sa kanyang puso. Walang puot. Tanging isang malalim na lungkot para sa anak na naligaw ng landas. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga sariwang bulaklak si Lucia sa sala, dumating si Rael. May dalang isang tasa ng kanyang paboritong herbal tea. Nay, ang ganda naman ng mga bulaklak, sabi ni Rael. Ngumiti si Lucia. Tinanggap niya ang tasa ng tsaa. Anak, sabi niya, habang nakatingin sa dagat. Ang tunay na kayamanan ay wala sa bahay o pera. Lumingon siya kay Rael. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal at karunungan. Nasa oras na binibigay natin sa isa't isa.
Hindi na niya kinailangan pang sabihin ang salitang patawad kay Marco. Sa kanyang puso, matagal na niya itong napatawad. Ang pagpapatawad na iyon ay hindi para kay Marco, kundi para sa sarili niya, upang makalaya mula sa tanikala ng galit at sakit. Nahanap niya ang kanyang kapayapaan. At para sa mga nakikinig, ang kwento ni Lucia ay hindi lamang kwento ng pagtitiis at pagbangon. Ito ay isang paalala. Isang paalala na ang pagmamahal ng isang ina ay walang hanggan at ang tunay na hiwaga ng buhay ay hindi ang pagkakaroon ng lahat, kundi ang pagpapahalaga sa mga simpleng bagay, ang presensya, ang pagmamahal, at ang oras na ibinibigay natin sa mga taong mahalaga sa atin. Sapagkat sa huli, ang paghilom ng puso ay nagsisimula sa pagtanggap, pagpapatawad, at muling pagtuklas sa tunay na kahulugan ng tahanan.